Hi, good morning! Papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko kapag namimili ako ng mga karne. Tamang-tama kapag ganitong mura ang karne, lalo na itong beef, namimili talaga ako ng maramihan para pang-stock ko sa ref, para hindi na ako bili ng bili pa sa supermarket. Para kadalasan kung ano yung kulang sa menu na lulutuin ko, yun na lang yung binibili namin. Kaya mostly ang karne talagang ini-stock ko sa freezer para anytime na magluto ako, ilalabas ko na lang. Katulad nito, isang pack nito, isang lutuan. Ganito lang yung ginagawa ko, ibabalot ko lang siya sa cling wrap. Pero bago ko ibabalot yan, aayusin ko muna para maayos pa rin siya na masalansan bago ilagay natin sa ref. At para hindi na rin makontaminate at magkasya lahat sa freezer yung mga ilalagay ko. Kaya tinatanggal ko talaga siya sa pack kasi medyo bulky kasi kapag kasama yung pack na ilalagay natin sa freezer. Kaya tuwing may discount, ganito lang yung ginagawa ko. Pang-stock na rin namin ito ng 1 to 2 weeks bago ito maubos. Para makatipid at syempre 'di ba sobrang mahal na ng bilihin ngayon. Lahat nagtaasan na. Ayan, ready na rin ang mga menu ko dito. Beef caldereta, beef kare-kare, beef nilaga, pati na rin ang papaitan, pwedeng-pwede din dito. Bibili pa kami ni Mayor ng frozen Ziploc dahil naubusan ako at marami pa akong mailalagay na pang-stock ko. Kaya nandito tayo sa drugstore ngayon. Hindi lang to drugstore kundi grocery din. Halo-halo siya. Meron din sila ditong Hack and Shop or Daiso products. So, ito yung ginagamit kong pang frozen Ziploc para sa mga gulay at mga pang-stock ko pa. Kaya ayan, may mga sizes din siya. Kaya napaka gandang gamitin. Ito naman at ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilalagay sa freezer yung mga kamatis. Ito, panahon ng kamatis ngayon dito sa Japan, kaya box-box ang binibili namin. At ginagawa ko itong minsan tomato sauce or para sa spaghetti with rosemary and olive oil. Pero ngayon naman, iba yung gagawin ko. Bali, hugasan ko itong mabuti at saka ko ito ibababad na mabuti para mahugasan natin ito at malinis bago natin ito hihiwain. Kapag nahugasan ko na itong mabuti, pwede ko na itong hiwa-hiwain. Una, ang gagawin kong hiwa, yung para sa sinigang. Pwedeng pang sigang na baboy. Madalas din kasi kaming nagsisigang at gustong-gusto ng mag-aama ko ito. Sinigang na baboy o sinigang na baka. Kaya ang hiwa nito, ganito lang, medyo malalaki. Bali, yung isang malaking kamatis, isang lutuan. Kaya ilalagay ko siya dito sa small size ng freezer bag. Ang laman ng isang pack pala nito is 15 pieces ng freezer bag. Bali, small size itong yellow na to. Kaya tamang-tama siya kasya sa isang malaking kamatis. Kaya sa isang pack nito, isang lutuan. Kaya ilalabas ko na lang sa freezer kapag magluluto na ako ng sinigang man yan or
anything na kakailanganin ko ng kamatis. Sa mga magtatanong kung ilang piraso yung 1 box, 24 pieces po yung 1 box, kaya napakamura na at malalaki pa. Bali, ang bili namin is 100 yen guray, plus tax na rin yun. Bali, sa peso, pumapatak siya na 370 pesos, depende sa palit ng yen to peso. So, ayan, diba napakamura? Ang sarap din kaya nito at paborito ko din yung ginisang kamatis na may itlog. Diba, yung lalagyan mo lang siya ng sibuyas at kamatis, tapos lalagyan mo ng itlog. Ang sarap kaya nito pang breakfast, kaya gustong-gusto ko talaga ang kamatis. Sunod natin gagawin yung maliliit na hiwa naman na. So, ito pwede nating panggisa sa giniling. Pwede din natin gamitan sa kaldereta na hindi na natin kailangan pang gamitan pa ng tomato sauce. Or pwede din sa menudo without tomato sauce. Bali, fresh kamatis ang ilalagay natin. Masarap din ito sa bopis. Pwede din siya sa ginisang bagoong na alamang. Ayan, napakasarap. Diba? Kaya marami tayong paggagamitan dito sa kamatis. Kaya naman maganda ito at mag-stock tayo kapag ganitong panahon ng kamatis. Ayan, ang dami ko ng stock ng kamatis nito. Aabot din siguro ng 2 to 3 months bago ko ito maubos lahat. Then, lagay na natin ito sa freezer. Ayan, maging masinop lang tayo sa lahat ng bagay, kahit sa mga pagkain, para sa panahon ng mahal ang bilihin, ayan, meron tayong maisasahog sa ating lutuin. At hindi lang naman sa kamatis ang nilalagay ko sa freezer, pwede din ang red bell pepper, green bell pepper, meron din akong celery. Ayan, nakaseparate yung dahon ng celery ito. Then, ito naman yung ating pandan para sa ating biko, mabango sa ano. Meron din tayo ditong spring onions, nilalagay ko din sa freezer yung spring onions. Na-slice na yon, kaya ready na lang natin ilagay sa ibabaw kapag kailangan natin. Ito, meron din akong siling, labuyo, kapag gusto. Mahilig din kasi kami sa maanghang. Then, meron din dito, yan, marami akong stock talaga. Meron din tayo dito celery, yung tangkay naman ito para sa mga soup at sa mga bihon, doon ko madalas ginagamit. Ito yung celery na yung dahon lang niya. Ito naman green peas ito para sa ating kaldereta, menudo. At ito naman yung peas, kidney beans, mga ganyan. So ayan, napakarami. Ito naman yung ating gabi. Gabi po yan, pwede din ilagay sa freezer. At ito naman po yung ginagawa ko sa spring onions para hindi agad masira yung ating spring onions. Kaya, ayan, ilalagay lang natin ito sa food container or kahit na anong lagayan. Ito, nabili ko lang din po sa Hakken Shop or Daiso. Meron din po ito dito sa Japan. So, ayan, ilalagay ko lang siya lahat dito kapag nahiwa ko na. Kasi, tsaka ako nilalagay sa freezer. Ayan, para anytime na kailangan ko, ilalabas ko na lang sa freezer. Then, tsaka ako ilalagay sa egg drop soup. Madalas ko itong gamitin at tsaka sa ramen. Ayan, sana nagustuhan nyo itong ating video for today. See you in my next video. Bye!